Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, yamang tayo ay nasa punto ng pagninilay ng salita ng Diyos na ating kakapakinig pa lamang, sa simula ng ating pagninilay, itanong natin sa ating sarili, ano ang mahalaga sa akin? Siguro naman hindi mahirap tugunan yan. Pag sinabi nating ano ang mahalaga sa akin, maaaring isa lamang yun o maaaring marami. Sa ating pagninilay sa katanungang iyan, di mawawala dyan ang mga tugon na mahalaga sa akin ang pamilya. Mahalaga sa akin ang pananampalataya. Mahalaga sa akin ang pag-ibig. Mahalaga sa akin ang pagmamay-ari. Mahalaga sa akin ang kabuhayan. At marahil marami pang iba na mahalaga para sa atin. Subalit ang mga nabanggit na iyan ay pangunahing pinahahalagahan natin. At sa pagpapahalaga ng mga iyan, minsan nabubulag at nagkakamali ang tao. Natutuon ang kanilang pagpapahalaga sa kung ano ang pinapahalagahan ng mundo ngayon. At di nawawala dyan ang tatlong pangunahing pinapahalagahan ng mundo. Una, pinagkakaabalahan natin at pinahahalagahan natin walang iba ay ang kayamanan. Sino nga ba naman ang ayaw na maging mayaman? Ika nga, kapag ikaw ay mayaman, may seguridad ka sa buhay. Ikalawa, sino nga ba naman ang hindi magkagusto ng kapangyarihan? Isipin mo kung maraming tao ang napapailalim sa iyo at sumusunod sa iyo. Ikatlo, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa katanyagan, ang maging bantog, ang maging kilala? Kaya nga, kapag merong tinatawag na mga search o paghahanap ng talent, marami sa ating kabataan gustong salihan yun. Marahil, sariwa pa sa inyong isipan na kapag ang bahay ni Kuya, dati yun, ngayon sarado na ay naghahanap ng talent, libo-libong kabataan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas nais makapasok sa bahay ni Kuya. Dahil tiyak, kapag ikaw manalo doon, nagiging artista, tanyag ka. Kaya nga sa mundo ngayon, di nawawala ang pagkahilig o ang pag-abala na maging mayaman, na maging makapangyarihan, na maging tanyag. Pero may grupo ng ilang tao, kaya nilang saklawin ang lahat ng iyan. Hindi ko tinutukoy mga artista. Dahil ang mga artista, oo mayayaman, oo tanyag, pero walang kapangyarihan. Napatunayan na yan ngayon ng mga nakarang araw nang pinasara ang isang television station, walang nagawang artista. Pero may grupo ng mga tao
na inihalal pa natin, bulag ngayon sa pagpapahalaga sa tatlong ito. Iyon ay walang iba kundi ang tinatawag nating lingkod bayan. Pero kung tutuusin, sarili ang pinaglilingkuran. Bakit kamo? Dahil sila mismo ang inihalal natin nagpapakayaman. Silang inihalal ng tao, uhaw sa kapangyarihan. Silang inihalal ng tao, nais palaging makilala. Kaya kapag may interview, nag-aagawan kung kaninong mukha ang lalabas. Para hindi raw sila makalimutan ng tao na boboto sa kanila. Kaya nga suriin nyo, may politiko ba na mula ng inihalal naging mahirap o gumanda ang buhay? May kilala ba kayong lingkod bayan na naging mahirap matapos mailuklok sa pwesto? Kaya nga kayo mismo ang makapupuna at ito naman ang balita. Lalo na ang mga inihalal nating mambabatas. Gutom sa kapangyarihan, hindi lang sa kayamanan. Ang nais nila ngayon, palawigin ang kanilang termino, palitan ang saligang batas. Huwag tayong maging bulag. Yan ang katotohanan. Mga kapatid, yan ang tatlong pinapahalagahan ng mga taong ito. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Subalit tayo, anong mahalaga sa atin? Lalo na sa panahon ngayon, isa pang letter K, kalusugan. Hindi mo man kayang makipagkompetensya sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang katanyagan, pero ang kalusugan, kaya nating pahalagahan. Kaya ngayong panahon na tayo'y nasa pandemya, ilan sa atin ang nagbago ng lifestyle. Mahalaga pala kumain ng tama at malulusog, ng gulay, ng prutas. Mahalaga pala na matulog ng tama. Mahalaga pala mag-ehersisyo. Dahil lahat ng iyon pinapayo ng mga mediko, ng mga doktor, na pag-ingatan natin ang ating kalusugan para malayo tayo sa sakit. Yan ang pinapahalagahan ng mundo ngayon. Ngayon magtataka kayo, Father, anong relasyon yan ngayon sa mga pagbasang ating narinig? Minumula tayo unang-una sa ating pagninilay. Ito ang pinagkakaabalahan ng tao na nais niyang makamit, 4 na K. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, at ngayon, kalusugan. Subalit kung babalikan natin ang mga pagbasa, iba ang itinuturo sa atin. Ano ang mahalaga at dapat makamit ng tao ayon sa salita ng Diyos? 3 K. Una, karunungang walang kapantay. Ulitin ko, karunungang walang kapantay. Bakit kamo? Balikan natin ang unang pagbasa. Anong napakinggan natin? Bagong luklok pa lamang si Solomon bilang hari ng Israel. Nang tinanong siya ng Diyos, anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Sumagot si Solomon, Panginoon aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa at walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan at sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. At sinunod ni Solomon ang kanyang kahilingan, pakinggan niyo maigi. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at magaling. Hindi niya hiningi pa ang kapangyarihan. Bagkus ang hiningi niya, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Kinagalak ito ng Diyos
At ang sabi ng Diyos sa kanya, pakinggan niyo, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, tinutukoy ay kalusugan, o kayamanan, o kamatayan ng iyong kaaway, tinutukoy nito ay kapangyarihan, kundi ang hinihiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. At pinangako ng Diyos sa kanya, binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Kaya para sa Diyos, kung meron ka mang dapat pahalagahan at pagkaabalahan sa buhay na ito, hilingin mo sa Kanya na maging marunong ka. At ang karunungan mo, di mo man malampasan si Salomon, makamit mo. Bakit kamo? Dahil ang isang taong marunong, alam ko ano ang dapat niyang pahalagahan sa buhay. At binibigyan kaagad tayo sa Ebanghelyo ngayon ng halimbawa ng isang taong marunong. Anong sinalaysay sa atin sa Ebanghelyo? Sabi ni Jesus sa kanyang pangangaral, may isang taong nagukay sa bukid. Nakatagpo siya ng kayamanang nakabaon. Anong ginawa niya? Tinakpan niya iyon. Matapos ipinagbili ang lahat ng ari-ari ang meron siya at binili ang bukid dahil naroon ng kayamanan. Ikalawa na halimbawa ng Panginoon, merong mga ngalakal ng ng perlas, nang makatagpo siya ng mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat na meron siya at binili ang mamahaling perlas. Yun ang taong marunong sa buhay. Kayang talikuran ng lahat at hahanapin ang mas mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay pagharian siya ng Diyos. Yun ang marunong. Di mo man makamit ang kayamanan, di mo man makamit ang katanyagan, di mo man makamit ang kapangyarihan. Pero kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, marunong ka sa buhay. Ikalawa na tinuturo sa atin ang pagbasa, kung anong dapat makamit ng tao ay walang iba kung hindi ang katuparan ng utos ng Diyos. Katuparan, ikalawang K. Katuparan ng utos ng Diyos. Ang kaya nating sundin ang kanyang utos. Bakit kamo? Dahil yan ang binabahagi sa atin ng salmista sa salmong ating napakinggan. Winika ng salmista, pakinggan niyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat ng aking buhay. Kaya ako ay nangangakong susundin ang kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyan ay aking iingatan at susundin ng buong puso. Napakaganda ng awit na ibinabahagi sa atin ng salmista. Kung meron mang dapat tayong pahalagahan, ay matuto tayong maging masunurin sa utos ng Diyos. Ikatlo na binabahagi sa atin ng pagbasa, kung meron mang dapat makamit ang tao, ito ay walang iba kung hindi ang karangalan. Ikatlong K, karangalang maitalaga bilang anak ng Diyos. Bakit kamo? Balikan natin ngayon ang ikalawang pagbasa. Ayon sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ang mga ito ay itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya, nung una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Itong pagsumikapan natin, oo, sa sakramento ng binyag, itinalaga tayo at tinawag bilang anak ng Diyos. Pero ang tanong, ikinararangal ba natin maging anak ng Diyos?
Isinasabuhay ba natin ang pamumuhay bilang anak ng Diyos? Kung tayo ay binyagan, subalit namumuhay pa rin sa dilim at kapagkakasala, wala doon ang karangalan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang karangalan ng pagiging tunay na anak ng Diyos ay kung namumuhay tayo sa liwanag. Kung namumuhay tayo sa pagsasakatuparan ng nais ng Diyos. Kaya nga sa linggong ito mga kapatid, minumulat tayo. Huwag nating susundan ang ninanais ng mundo. Huwag nating pagkaabalahan ang pinagkakaabalahan ng mundo. Ang makamit ang kayamanan, ang makamit ang kapangyarihan, ang makamit ang katanyagan, at magandang kalusugan. Sa linggong ito, minumulat tayo kung meron ka mang dapat pahalagahan ayon sa salita ng Diyos. Ito'y tatlo. Una, ang karunungang walang kapantay. Ikalawa, ang katuparan ng utos ng Diyos. At ikatlo, ang karangalang maitalaga bilang anak ng Diyos. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga na mamuhay tayo sa karunungan, sa katuparan ng mga utos ng Diyos, at sa karangalang maitalaga bilang anak ng Diyos? Dahil ang tatlong ito ang susi upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Aanhin mo ang maging mayaman kung di ka naman kinalulugdan ng Diyos. Aanhin mo ang katanyagan kung di ka naman kinalulugdan ng Diyos. Aanhin mo ang kapangyarihan kung di ka naman kinalulugdan ng Diyos. Aanhin mo ang mabuting kalusugan kung hindi ka naman kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng kayamanan, kapangyarihan at katanyagan at mabuting kalusugan ay daan lamang upang makamit ang tunay na kayamanan. At yun ay walang iba kung tayo ay pinaghaharian ng Diyos. At pinaghaharian tayo ng Diyos kung tayo'y kinalulugdan niya. At ang kinalulugdan ng Diyos ay walang iba kundi ang namumuhay na may karunungan, ang namumuhay na tinutupad ang utos ng Diyos, ang namumuhay bilang maitalaga na anak ng Diyos. Tatlong aral ang binabahagi sa atin. Muli, naway ang mga aral na ito hindi lamang mag-inspirasyon sa ating puso, sa ating isipan na napakagandang pakinggan, bagkus pag-uwi sa ating tahanan at sa pag-araw-araw na buhay, may sakatuparan natin upang dumating man ang paghuhukom, tayo'y kalulugdan ng Diyos at sa kanyang pagkalugod sa atin, manyayahan tayong makapasok sa pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.